Kumusta mga kaibigan? Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At tayo po ay wala po tayo ngayon sa bansang Lithuania. Tayo po ay kasalukuyang nakabakasyon dito po sa bansang Pilipinas, no? At kakarating lang po natin ng Monday, no? Ay ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ako po ay nakarating ng payapa, no, dito sa aking bahay, sa aking pamilya, no? At nandito tayo ngayon para ibahagi ko po sa inyo yung base sa experience ko sa pagbabakasyon ko po mula Vilnius, Lithuania patungo po dito sa bansang Pilipinas, kung gaano po ka-safe at kung gaano po ka-AC, no, na hindi po mahigpit yung aking mga dinadaanan at kung gaano po ka-ayos ang pagpasok po natin sa immigration, no. So bago po tayo magpapatuloy, mga kaibigan, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. At huwag niyo pong kalilimutan i-share ang ating mga video para makatulong po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, no? Na kahit napakasimpleng mga vlog po natin ay nakakakuha po sila ng mga ideas, especially po ngayon sa pag-uusapan po natin ngayon na para doon sa mga nagbabalak magbakasyon mula Lithuania patungong bansang Pilipinas ay mai-share ko po sa inyo ang base sa experience ko kung gaano ka simple magbakasyon dito sa bansang Pilipinas mula Lithuania. So, yun po ang ating isi-share sa gabing ito, mga kaibigan. Kaya i-share po ninyo, at hindi lang po ito ang i-share po ninyo, marami po tayong mga video dyan na may mapupulutan po kayo ng aral, no? Kaya kahit napakasimple ng mga video natin, i-share po ninyo, mga kaibigan, para doon sa mga interesado na magtrabaho din sa bansang Lithuania, sa mga interesado pong mag-apply sa bansang Lithuania. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating mga pag-uusapan, no? Kung ano nga ba, mga kaibigan, ang mga pangunahing experience po or mga requirements po sa pagbakasyon po ni Kuya Rich Vlogs dito po sa bansang Pilipinas. Ano ba ang ating mga ipinakitang dokumento o requirements, no, pag tayo po ay magbabakasyon sa bansang Pilipinas? Unang-una, mga kaibigan, siyempre kailangan natin kumuha ng ticket. Kung gusto nyo pong kumuha ng ticket, ay kumuha po kayo 6 months before your vacation. Kasi kapag very closer po ang inyong vacation, sa pagkuha nyo po ng ticket ay medyo mahal po yon, mabibigla po kayo doon. Pero pagka 6 months, no, before your vacation, ay makakuha po kayo noon ng very cheapest ticket, mga kaibigan. At kung 3 months naman, ay cheap buwan po yon, no, na kayo po ay makakuha ng medyo mababa ang price po na ticket. So yun po ang pinakapangunahing requirements po. Kailangan po nakabook po kayo ng ticket or may ticket po kayo. Siyempre, sasakay po tayo ng eroplano, no? Then, ang passport po natin at saka TRP po natin. Yun po ang pinaka-importante, no? At saka yung e-travel. Kailangan may e-travel po tayo. Yan pong pangunahing apat na yan. May ticket po tayo at mayroon po tayong passport na updated po yan. TRP po, updated po dapat ang TRP po natin. At dapat po mag-register po kayo sa e-travel para po pagpasok po ninyo dito sa bansang Pilipinas para po sa pag-interest po ninyo sa immigration. Sa katotohanan, mga kaibigan, hindi naman po talaga tinitingnan yung totally copy ng ticket mo. So, ang ipapakita mo lamang sa airport, mga kaibigan, dyan po sa Vilnius, ang pinakita ko lamang po ay yung passport po. Ay ang passport ko po, mga kaibigan. Yun po, nang nag-check-in po ako doon sa sinakyan ko po ay Turkish Airlines to Istanbul. Ang pinakita ko lamang po doon ay yung passport ko po, mga kaibigan, ano? Kapag nakita niyo yung passport mo, yung mga iba-ibang dokumento mo, TRP mo, minsan hindi natin tinitingnan yun. Pati yung ticket mo, hindi natin tinitingnan yun. Alam na po nila yun pagka inano nila sa passport mo na kung ikaw ay pasahero po ng Turkish Airlines, no? At saka pag pina-check-in mo na yun, papakita mo yung passport mo, tapos chichikin na yung bagahe mo,
Ngayon, mga kaibigan, bibigyan ka na ng boarding pass at dapat tanungin po ninyo kung para sigurado kung saan po ninyo makukuha ang inyong bagahe or luggage, no? Sa Turkish Airlines po talaga totally mostly 30 kilos ang kanilang ina-allowed talaga, no? Tapos 8 kilos ang hand carry. Yung laptop bag hindi po kinikilo yon. Sabihin nyo na lang na documents or laptop. Tsaka may backpack po, pwede po yun, no, mga kaibigan. Basta yung hand carry mo na backpack ay 8 kilos po, no? 8.5 pa nga, mga kaibigan, pwede pasok. Basta mabait yung napagiluhan mo. So yun. After nun, mostly ang luggage po natin talaga tatanong sa Pilipinas po yun makukuha, no? Pero much better na tanungin po ninyo sa counter, sa pinachikinan po ninyo kung saan po ninyo makukuha yung bagahe po ninyo para sigurado po kayo, no? Wala naman pong problema kung tanungin po ninyo. Then after noon, siyempre mga kaibigan, titingnan po ninyo yung oras ng departure time po ninyo. Baka po kayo ma-late, no? Dapat kung alas 8 po ang departure time po ninyo, ay dapat 6 o'clock makapag pila na po kayo doon sa check-in. Dapat 2 hours before departure, no? Nandun na po kayo, nag-check-in na po yon, no? After ninyo pa check-in, punta na po kayo doon sa departure area ninyo. Or kung may time pa po kayo, pwede pa kayo bumili doon sa duty free. Sa duty free, no? Then, punta po kayo doon sa departure area ninyo. Baka kayo po ay mahuli, no? Pagdating po ninyo sa departure area, mabiyahe na po kayo. Halimbawa, may connecting flight kayo to Istanbul. Pagdating po ninyo sa Istanbul, ay dadaan po kayo ng immigration ng Istanbul. Bakit? Dahil po ang Istanbul po, mga kaibigan, ay Turkish area na po yun. Parang hindi po siya sakop ng Schengen country. Kaya dadaan po kayo doon ng immigration at parang tatatakan po kayo doon. Tatatakan po ang passport po ninyo. Papakita nyo po ang passport po ninyo or much better na isama nyo na po yung TRP po ninyo. Kasi make sure hahanapin po sa inyo ang TRP po ninyo. Dahil tatanungin po kayo kung may residence permit po kayo. Pero di po ako sure, no, kung ang Istanbul ay Schengen country ng European Union or hindi na. Pero alam ko, mga kaibigan, Istanbul is Turkish area. Maaaring hindi po, no. So, pag hanapin, pagbaba nyo po sa Istanbul, dadaan po kayo ng immigration. Kailangan tatandaan nyo po yung transfer. Kaya susundan nyo po yung pagbaba nyo po sa Istanbul, galing po kayo ng Lithuania. Susundan po ninyo yung transfer. Then, hanapin nyo po kung saan pong area kayo. O saka dadaan po kayo ng immigration at much better na isama mo na yung passport mo at TRP mo kasi hanapin po yung TRP mo at tatatakan po ang passport po ninyo at bago po kayo makakalabas doon sa immigration ng Istanbul, no? At pupunta na po kayo doon sa departure area ng Istanbul at sasakay na po kayo ng Istanbul to Philippines. Kaya mga kaibigan, kailangan lagi po kayong on time na tumitingin o lagi po kayong tumitingin sa oras po ng departure po ninyo. Baka po kayo ay maiwan. Then after, pag di nyo po sa bansang Pilipinas, mga kaibigan, alam nyo na po yon. Paglabas nyo sa bansang Pilipinas, siyempre, dadaan kayo ng immigration, no? Pipila kayo doon sa passport holder, no? Siyempre, pag Philippine passport holder, siyempre tayo po yon, mga arrival. Pipila po tayo doon at capturean po tayo doon. Pagbigay po ng passport po natin, pipicturean po tayo doon para tayo po ay i-enter ng ating immigration sa bansang Pilipinas. Nasa kasalukuyan, tayo po ay nakarating na sa bansang Pilipinas. Hindi po masyadong mahigpit ang mga dokumento kung kayo po ay may TRP, may passport at may ticket. Mostly, passport lamang po at TRP ang tinitingnan, no? Yung ticket, indicate na po yun doon sa passport po ninyo na kayo po ay pasahero po ng eroplano, no? Kaya mga kaibigan, sa mga nagbabalak magbakasyon, wag po kayong mangamba o wag po kayong matakot, no? At doon sa tapat ng NAIA, mayroon po doon mayroon na pala doon bago ko nakita, mayroon ng taxi doon, mga kaibigan. Yung taxi na yung parang bago ngayon, yung
ka-tie up ng ng joyride, no? Bago 'yun mga kaibigan, kaya lang napakamahal ng singil, no? Pagka magpabuka doon. Siyempre, airport 'yon. Mayroon ding Grab doon, magpabuka doon sa bandang dulo. Pagbaba mo bandang right side, pwede ka kung wala kang masakyan na taxi. Kaya kailangan may cash ka na pambayad sa taxi, no, or Grab, no? Kaya mga kaibigan, sa mga magbabakasyon, huwag po kayong matakot, huwag po kayong kabahan dahil napakasimple po magbakasyon sa bansang Pilipinas. At pagbalik po natin, ay ibabalag na naman po natin kung ano pong kailangan ng mga dokumento. Pagbalik po natin sa bansang Lithuania by January, ibabalag po natin kung ano naman po yung mga dokumentong kailangan sa balik manggagawa sa bansang Lithuania. No, ibabalag po natin yon, i-update po natin. So, doon po sa mga nagtatanong sa ating pong YouTube channel, kahit nasa Pilipinas po tayo, nasasagot ko pa rin po ang inyong mga katanungan. Sa mga hindi ko po napapansin, mag-comment na po kayo at mababasa po natin yan. Dahil alam nyo naman, pag nasa bakasyon, medyo busy po dahil siyempre family bonding at siyempre yung mga dapat gawin ay ginagawa na para wala na pong isipin bago bumalik po sa bansang Lithuania. Kaya mga kaibigan, sa mga nagko-comment po sa atin, mag-comment lang po kayo dyan. Sasagutin ko po kayo kahit nasa bakasyon po tayo. Ay magtanong lang po kayo doon sa comment section po natin, no? At kung mapapansin ninyo, ay tindira po tayo ngayon. Tindiro po tayo ngayon. Nandito tayo sa tindahan po natin. At dahil ilang taon din, no, na hindi ako naging tindiro dito. At may nasa tindahan po tayo ngayon. Ayan po ang ating tindahan, no? Ayan, may mga sari-sari, may mga, ayan. Marami po, hindi ko naman paikot kay mga kaibigan. Ayan. Sa mga kababayan po natin, huwag po nating kalilimutan i-share po ang video po natin para po tayo makatulong sa ating mga kababayan. So, salamat sa lahat. Ingatan po tayo lagi ng Panginoon. God bless po. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po tayo mga OFW. Bye-bye po mga kaibigan. God bless po.